Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina po lahat po nang nagsasalita, puro po yun magaling. Puro po malakas ang boses, puro po matatapang. Subukan nyo namang makinig doon sa hindi magaling, mahiyain, at ordinaryong tao. So una sa lahat, ako po ay magpapakilala. Siguro yung iba kilala na po ako, nag-viral na rin po ako noon. Lalo na nung may namatay sa Kuwait. Isa po ako sa dahilan kung bakit naban po ang deployment sa Kuwait. Dahil ako po nagbubulgar ng mga problema ng mga OFW. Ibinulgar ko ang problema na ating mga kababayan na nahihirapan sa ibang bansa. Ako po ay isang abogado, ordinaryong abogado. Ako rin po ay naging law professor at ako rin po ay isang accountant. Kaya po ako pumunta rito dahil dalawa lang po ang pagpipilian ko kanina. Kung pwede lang ako manood doon sa bahay at makibalita, pero sabi ko, hindi ito yung tamang pangyayari. Kasi meron tayong misyon na gagawin ngayong gabi na ito. Kailangan tingnan naman natin kung paano natin tuturuan yung ating mga kababayan kung paano mag-isip. Kung talaga bang merong pananagutan. Kasi narinig natin kanina, pag magnanakaw, dapat ikulong. Ito po ang mission namin. Para po sa mga nakakakilala sa akin, ako po ang National Chairman ng United Citizen Crime Watch. Tahimik lang po kami. Ang amin pong grupo ay binubuo ng mga abogado. Hindi po kami masyadong maingay. Pero yung mga kasamahan po namin, lalo na po sa Task Force Kasanag, kami po ang unang nagbulgar ng problema doon kay Saldico. Yung akin pong kaibigan, siya po ang nagsampa ng kaso na yun naman ang ginamit ng Senado para mabuksan itong anomalya na ito. Ang problema rito, kapag ikaw ay maglalabas ng katotohanan, uusigin ka at ikaw ang pag-uusapan at ikaw ang lalabas na parang masama. Nung ako ay nagbulgar ng problema ng mga OFW, ano ang sabi sa akin? Sabi, attorney, huwag mong gagawin yan kasi pag ginawa mo yan, manganganib po ang iyong mga kliyente. Para po sa mga nakakakilala sa akin, ako rin po ay abogado ng halos 200 recruitment agency dito sa Pilipinas. Kaya pag meron pong problema ang ating mga OFW dati, ako po ay nakikita sa Senate hearing, sa congressional hearing. Pero noong nagka-problema po ang ating kababayan na si Julie Miranara, kung sino pong nakakaalala nun, yung pong sinunog, sinasagasaan, nilibing sa disyerto at pinatay. Ako po ay nagbigay ng mensahe sa ating secretary doon sa ating Senate. Sabi ko, pwede ba gawin niyo akong whistleblower, hindi lang ako resource person. Gusto kong ibulgar yung totoong pangyayari sa istorya nung namatay na OFW. Pero imbis na ako ay pakinggan, parang ang nangyari doon, parang ako pa ang pumatay doon sa OFW. Gusto ko lamang mailabas ang problema noon dahil ang totoong istorya hindi buo. Dahil may nakarating sa akin na impormasyon, yung katotohanan babaluktutin, iba ang ilalabas na istorya, kaya ako ay naglakas ng loob, pero hindi maganda ang naging kinalabasan. Dito, sa nangyayari na ito, nung nagbulgar ang aking kaibigan at nagsampa ng kaso laban kay Saldico, sila ay binalikan at hanggang ngayon ay meron silang kaso doon. Kaya naman, sabi ko, bilang National Chairman ng United Citizen Crime Watch, hindi po ako nagpo-front sa lahat ng mga kilos ng abogado. Nandito lang po kami sa likod. Ang akala po nila, mga tanga at mga gagong mga tao. Marami pong nakakaintindi. Nagmamasid lamang po ang mga abogado at naghihintay ng tamang tiyempo. Tuturuan ko po ngayon kung gaano kabaluktot itong ginagawa nilang panggagago sa atin. Saan ka nakakita ng isang presidente? Pag ikaw ay isang presidente ng kumpanya, bibigyan ka ng pagkakataon
na mamili ng mga tao na ilalagay mo, nakatuwang mo. Yun ay yung mga gabinete mo. Pag nagka-problema ang isang kumpanya, halimbawa, ang inilagay mo doon, isa ring gago, isa ring siraulo, isang mandarambong. Sa dami ng pwede mong piliing tao, bakit yun ang inilagay mo sa iyong departamento? Kapag pumalpak po yun, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kasalanan dahil ikaw po ang pinakamataas. Hindi ka pwedeng magmalinis. Sasabihin mo, ito, ibubulgar ko ito, marami itong kalokohan, ito, tapos ikaw malinis. Meron po tayong tinatawag na command responsibility. Sa legal po na usapin, ito ay tinatawag na respondeat superior. Ano ibig sabihin nun? Yung negligence ng iyong mga tauhan ay negligence ng nakakataas. Hindi po totoo na porkit siya ang nagbulgar ay malinis na po yun. Siya po ang chief executive. Ang ibig sabihin po nito, yung mga iniimbestigahan niya, yun ang tinatawag natin na alter ego. Siya rin po yun. Alter ego doctrine. Ibig sabihin, pag ang sekretary ng isang department pumalpak, huwag kang magmalinis dahil sa dami ng tao pwede mong ilagay doon. Bakit yun pa ang inilagay mo? Kaya nangurakot, kaya naging kawatan. Sobra-sobra na po itong nangyayari sa ating bayan. Kaya tayo, ang panawagan natin, mahinahon lang tayo. Hindi kailangan ng dahas. Kailangan na natin turuan ang ating mga kababayan. Pag-isipan po natin sa susunod na eleksyon, yung mga gago at mga siraulo, wag na yang iboto. Kasi yan lang ang paraan para mabago ang ating bayan. Hindi ko na po pahabain. Alam ko matatalino po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang sigaw natin, sana bukas bangungutin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Maraming salamat po. Amen! Wow!